na itinuloy ng Panginoon kahit gaano katindi ang kanyang danasing suffering for the sake of our salvation, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay napagkalooban ng katiyakan ng kaligtasan. At ang katiyakan ng kaligtasan na yan ang siyang lagi nating pag-asa dahil yan po ang buhay na kung saan ating tinatahak. Punong-puno ng kapayapaan at punong-puno ng pag-asa dahil tayo ay nakatamo na ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. We are not afraid to die because we believe that when we die, we are sure of going to heaven. Amen? Pero tayo po ay nagiging very careful na sundin ang mga pasabi ng ating gobyerno dahil hangad natin, tayo din po ay makatulong, hangad natin maprotektahan at magawa ang mga alternatibo para po ay may pag-iingat din po tayo. Salamat sa mga nananalangin and continually magdalanginan tayo sa bawat isa. Amen? Now, I want you to open your Bible. If you have your Bible with you, prepare your pen and write down something because I really believe every messages that we have will be empowered by God. It was given by the Lord for all of us to be inspired, to be encouraged, to be strengthened in the Spirit. Open your Bible now in the book of Isaiah. Isaiah, please, chapter 40. Isaiah chapter 40, beginning at verse number 27 up to verse number 31. Follow me as I begin reading. Verse number 25. To whom then will ye liken me? Or shall I be equal? Saith the Holy One. Lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things, that bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power. Not one faileth. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God? Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, neither is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary. The young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. God blesses His word. In this Wednesday, I want to give you a message entitled, Wait upon the Lord. Verse 31, Wait upon the Lord. Mga minamahal ko sa pananampalataya, mga believers, hindi dapat tayo mag-move ng tinatawag nilang impulsive move. Move na kung saan pabugso-bugso. Our moves, actions, or decisions in life, when bad situation and crisis arises,
Kinakailangan ito must be consulted. It must be communicated and asked to God as our guidance counselor. He was the one leading in this time of period, even in the wilderness. My Lord knows the way, amen? And He is the one that leading. Kung nais natin ang ating mga moves ay sure and right and guided and directed well, it must be God that must direct. Hello? It must be through God's Word. Amen? Amen? Mga minamahal ko sa pananampalataya, tandaan niyo po ito. Sa panahon nito, marami ang nagpapanik. Sa panahong ito, marami ang natatakot. Pero tayo na ang pagtitiwala sa Diyos, na ang kapayapaan sa ating puso ay nandito dahil yan ay kapayapaan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Tayo po ay hindi nagmumove na kung saan pabugso-bugso at parakaraka. Ang ating moves ay sure. Ang ating mga decision ay konkreto dahil ito ay guided by God at guided by His Word. Amen? Now, hindi po pwede nating madaliin. May mga iba na sabi nila, Panginoon, hirap na kami. Walang-wala na kaming makain. Panginoon, patigilin mo na. Hey! Wala kang karapatan. Ang karapatan nasa Diyos. Nasa desisyon. Kaya matuto tayo kung sa desisyon ng Diyos, matuto tayong maghantay sa tamang panahon. Amen? The right timing is not your timing. It is not my timing. It is not timing of anybody. It should be the timing of God. And God has His own timing. And sabi niya, pag ang timing ng Diyos ang masunod, He makes all things beautiful in His time. Amen? Kaya doon po tayo aantay. Paano tayo maghahantay? Sabi ng isang verse, we need to learn to wait patiently. Kung baga pag naghahantay, paghahantay na hindi naiinip. Hello? Pag-aantay na relax. Pag-aantay na kung saan ay may punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na Siyang may-ari at may makapangyarihan sa lahat. Ngayon po, sa ating text, ay mayroong unang katanungan dito na nais kong ipaabot sa inyo. Ang sabi po sa verse 25, to whom then will ye liken me? Sabi ng Panginoon yan. Okay? Or shall I be equal, saith the Holy One. Another verse I want you to see is verse 18. Guhitan nyo ito. 18 and 25. Inulit po ang tanong. Verse 18. To whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto Him? Alam nyo mga katanungang ito, mga kapatid? Pambihira itong mga katanungang ito. Ito po ay talagang kinakailangang bigyan ng kasagutan. At alam nyo, ang Bible, although masakit ito sa ibang relihiyon, pero ang Bible nagsasagot talaga eh. Anong sagot? Verse 19, tingnan nga natin. Ano sabi niya sa verse 19? Tingnan nyo. Nang sinabi niya sa verse 18, to whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto Him? Okay, kanino daw natin ikumpara ang Panginoon? At kanino daw natin siya ihahambing? Amen? Kanino daw natin siya ipapantay? Verse 19, anong sabi? The workman melted a graven image, and the goldsmith spread it out with gold, and cast it silver chains. Pambihira yan.
Ano po ang ginawa ng mga tao? At ito po yung maliwanag na katotohanan, mga kapatid. Ang mga tao na ginawa ng Diyos, hinalintulan nila ang Diyos saan? Sa mga Diyos-Diyusan. Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi totoong Diyos. Mga imahin na kung saan inukit ng tao. Now, hindi po tayo nang aatake ng relihiyon, mga kapatid. Pero ang ating Diyos ay silosong Diyos. Ayaw niya na ihambing natin siya sa kanyang mga create. In fact, kung nais niyong makita ang galit ng Diyos at naiinsulto ang Diyos sa ganitong mga pamamaraan, babasahin natin ang Roma. Romans chapter 1, makikita ninyong galit ang Diyos. Romans chapter 1, magsimula yan sa, I think, sa verse number 18. Okay? Tingnan nga po natin. Sabi sa verse 18 ay ito. Okay, Romans 1:18. For the wrath of God is revealed from heaven. Pambihira. Against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Galit ang Diyos. Kaya ato may pandemic tayong ganito. Dahil ako'y naniniwala ang Diyos galit sa mga tao. Alam ba ninyo bakit ginunaw ng Diyos sa magitan ng tubig? Ayon sa mensahe natin noong nakaraang linggo. Ang mundo dahil sa umapaw na umabot na sa sakdulan ang kasamaan ng mga tao, ng kanilang imagination, ang kanilang heart ay puro na lang lahat evil in the sight of God. Amen. Hindi ba niyo nakikita na ganyan din sa panahon natin ngayon? Amen. Ang kasamaan ng tao matindi. Kaya galit ang Diyos. Amen. Galit ang Diyos. At pag ang Diyos nagalit, yayanigin niya ang buong mundo na kanyang ginawa. Hello? Bakit po? Sabi diyan, lahat ang kinagagalit ng Diyos yung ungodliness, unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, na ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Binabaliwala ang mga lingkod ng Diyos ang aral ng kanyang salita. Binabaliwala ang salita niya. Sabi yan, because that which may be known of God, verse 19, is manifest in them. Pinapahayag na ng Panginoon, for God had showed it unto them. The invisible, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Through creation, makikilala mo na may talagang Diyos. May talagang naglalang. Yan sinasabi dyan. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are not without excuse. Walang excuse na ang tao. Bakit po? By creation, it was already declared na may Diyos na naglalang, maliban pa sa salita ng Panginoon. Anong ginawa nila? Verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. Anong nangyari? Bakit sabi niya, they are marurunong? Ang dami naman pong marurunong sa mundo. Arami naman pong nag-aaral. Hindi ko maintindihan bakit nagsisimba pa rin sa mga idolos at sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ko maintindihan, mga kapatid. Ang dami naman nag-aaral eh. Alam naman nga ito ay hindi tama, pero bakit ginagawa pa rin? Alam niyo mga religious leaders natin, even in that group, alam na nilang hindi tama, pero tuloy-tuloy pa rin eh. Now, verse 23, anong ginawa nila? Sabi niya, ito, who changed the glory of God in uncorruptible, who changed the glory of the uncorruptible God into an image like a corruptible man. Hello? And to birds, and for putted beasts and creeping things. Biro mo, ang totoong Diyos, ang kanilang ginawa, inukit nila. Ang kanyari ang kanyang imahin.
Pagkatapos po, kanilang binaba ang kanyang kalagayan. Pinalitan. Marami pang nagsasabi, nag-i-excuse, hindi naman namin sinasamba. Sa totoo lang mga kapatid, hindi na tayo maglukuhan, sinamba talaga eh. Kaya doon galit si God eh. Amen? Amen? Nangyari na yan sa panahon ni Moses. Sinamba ang baka. Bakit ho? Matigas ulo talaga ng tao eh. Ano pa? Verse 24. Therefore, God also gave them up into uncleanness to the lust of their own heart, to dishonor their own bodies between themselves. Pansinin niyo yung mga kasalanan na grabing rampant ngayon. Tingnan niyo. Who changed the truth of God into a lie? Worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Verse 25. Pero mo, ang Diyos na may lalangat langit at lupa, pinalitan ng imahen, tapos sinamba nila yung imahen. Nakasulat na sa Bible yan. Hindi yan sabi ng pastor. It was written in the Bible. And I just read the Bible. Amen? Okay? Ano pang ginawa? Verse 26, for this cause, God gave them up into vile affliction. Ang mga pagnanasa ng mga tao, iba na. Anong vile affliction na yan? For even their women did change the natural use unto that which is against nature. Ang babae, hindi nagkagusto sa lalaki. Ang babae nagkagusto sa kapwa babae. Hindi ba rampant kayo niyan? Hindi ba yan ngayon ang nangyayari? Bago itong COVID-19 na ito, mga kapatid at mga minamahal ko. Nililigal at pinapaligal na na pwede ang lalaki sa lalaki at pwede ang babae sa babae. Bakit ganoon? Kasi yan ang ginagaya ng buong mundo. Sa Canada nga, nakita kong picture nakahubad lahat lumalakad sa daan, nakatakip lang ang mga mukha. Bakit ganyan? Ang kasamaan ng tao at karumihan ng tao at kasalanan ng tao ay talagang rampant na sa buong mundo. Kaya pinadalhan ng Panginoon ng ganito. Ano nangyari ngayon? Lahat tahimik. Lahat, magstay sa loob ng bahay. Amen? Amen? Bakit po? Pag ang Diyos ang kumilos, tutuldukan niya lahat ng kasamaan ng tao. Amen? Yan na po yan. Verse 27, likewise also the men, leaving the natural use of a woman, burned in their lust one toward another, men with men, working which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their errors, which was meet. Biro mo? Yan po. Galit ang Diyos dyan. Alam nyo ba bakit sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Dahil dyan sa kasalanan yan. Now, sabi ba ng pastor yan? Hindi ho. Galit ba tayo sa mga tumboy at bakla? Hindi. Mahal natin lahat ng tao, lahat makasalanan. Kaya nga binabahagian natin ang kaligtasan kahit sino man. Kahit na mga outcast ng lipunan. Mahal ng mga pastor. Nais namin sila'y mabigyan ng kaligtasan. Dahil po, ang tagapagligtas ay hindi ang aming reliyon, kundi ang tagapagligtas ay ang Panginoon. At ang Panginoon na namatay sa cross ay para sa lahat ng mga hindi paligtas. Amen? Pero galit ang Diyos sa kasalanan. Sabi diyan, verse 20, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do these things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affliction. Sabi niya, implacable, unmerciful, knowing this, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Mga kapatid, sa pananampalataya, Bible ho lahat yan.
Hindi po galit si pastor. Nangangaral ng kanyang mga salita. Mahal natin ang lahat ng tao, ino-offer ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat. Pero kung tatanggihan mo ang tanging paraan ng Diyos ng kanyang kaligtasan, minamahal ko, hindi ko na kasalanan, hindi na ng Diyos kasalanan na ikay mapapuntang impyerno. Dahil ni-reject mo ang kanyang pamamaraan. So, ilaliken ba natin ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Amen. Bakit po? Ang mga Diyos-Diyosan ay lifeless image made by man. Degrading God. Insulting God. Mocking God. Shaming God's attitude and attributes and image. Sabi sa 42 ng Isaiah verse number 8. Isaiah 42:8, I am the Lord. That is my name. And my glory will I not give to another. Neither my praise to graven images. Ang liwanag eh. Kaya ang Diyos nagagalit. Alam mo bakit? Ang mga nagsisimba sa Diyos-Diyusan, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisimba sa Diyos-Diyusan. Ang mga gumagawa ng mga kasalanan, patuloy pa rin gumagawa ng mga kasalanan. Kaya galit ang Diyos. Bakit ho? Galit siya sa tao? Hindi. Kundi yung tao ayaw sumunod sa kanyang kalooban. Nagpakalayo-layo sa Diyos, gustong mamuhay sa kadiliman kaysa liwanag na kung saan walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal namin, wag na sana kayo magalit sa akin. Ako po'y nangangaral lang, nagbasa lang ng salita niyo. Marami pang mga verses, mga kapatid, yan eh. Pero anong advice ko? To whom do we really liken God? The everlasting God. Nais kong pakita sa inyo ang verse number 28. Tingnan niyo po ito. Hindi sa graven images kasi galit ang Diyos dyan. Hindi po sa sarili nating pamamaraan. Anong sabi sa verse number 28 ng ating text? Isaiah 40 verse number 28. Ito po. Hast thou not known? Inansiran din eh. Hast thou not known? Okay. Hast thou not heard? Hindi mo ba kilala? Hindi mo ba narinig? Amen. Kung hindi mo pa nakilala, pinapakilala ko ngayon. Kung hindi mo pa narinig, pinaparinig ko ngayon. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Unang-una na nais ko ipakita sa inyo. Walang kapantay at walang kagaya. Hindi mo pwedeng maikumpara ang ating Diyos na may akda ng langit at lupa. Siya ang creator. Ang sabi diyan, He is the everlasting God. Pag sinabing everlasting, walang umpisa, walang pinagmulan, walang katapusan. He is the everlasting God, the Elohim, the triune God. Sabi diyan, the Lord, pambihira yan. The Lord means Jehovah. Jehovah, the eternal. Yan ang ibig sabihin ng salitang Lord. Ano pa? The creator of heavens and earth. Anong sinasabi ng Bible? Ang Diyos na totoong Diyos. At nais kong sabihin sa inyo, narinig ko ito sa bibig ng ating presidente, na ako ay nananalangin sa totoong Diyos. Sino ang totoong Diyos? Hindi Diyos-Diyosan. False God yun eh. Ang totoong Diyos, ang sang Diyos na may akda, creator of heaven and earth. Buhay ho yan, buhay. Hindi patay na Diyos. Hindi lifeless na God. Hello? Siya ang Diyos na nasabi diyan, He is the creator of heaven and earth. Pambihira yan. Ang totoong Diyos, makinig kayo, ay Diyos
na may lalang at langit at lupa, at siya ang Diyos ng Biblia. Bakit? Siya ang author ng Bible. Siya ang nagdikta, kaya ang mga salita niya ay nandito. Hello? Hindi siya Diyos ng relihiyon lang. Siya ang Diyos ng Biblia. Siya ang aming pinapakilala sa inyo. Ito ang Diyos na pinakilala ni Apostle Paul sa Athens, ganyan, na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Alam niyo ba kung ano yung Athens sa panahon na to? That is Italy. Alam niyo ba bakit? Sabi nga ng isang ng commentator Alam niyo ba bakit maraming nangamatay sa Italy? Diyan nagsimula yung idolatry. Hanggang ngayon, yan ang pinakakuta pa rin. Kaya, pinaparusahan na ng Diyos. Di nyo ba napapansin, mga kapatid? Nandito na, nagpapalaala na ang Diyos. Pero tuloy-tuloy pa rin yung tao na hindi alam. Ano kayang dahilan? Nag-aaral naman. Hindi ko alam kung nagbabasa ng Bible. Pero ang sabi, ang Pope mismo nagsabi magbasa ng Bible. Hindi ko alam kung yung mga religious leader nagbabasa talaga ng Bible. O nabasa nila pero ayaw nilang sundin. Mga marurunong sa mundo pero bobo pagdating sa salita ng Diyos. Hindi ko maintindihan Ang liwanag naman. Kahit sa ang Bible mo, babasahin, totoo yan, nakasulat yan dyan. Hindi yan madidinay. Kaya nga sinasabi natin, napaka-importante ng mga mananampalataya ay tayo po ay may totoong Diyos. Diyos na may akda ng langit at lupa. Diyos na kung saan magpawalang hanggan. Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Kaya sabi niyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kaya dyan po namin natagpuan ang kaligtasan yan na aming sinampalatayanan. Wala po namin at hindi namin tinuturo ng kaligtasan ay nasa relihiyon namin. Hindi kailangan pumasok ka sa relihiyon ng Baptist para ikay maligtas. May mga relihiyon na nagtuturo na sila po ang kanilang relihiyon. Pag hindi ka kaanib sa kanila, hindi ka maliligtas o sa huling araw, doon mo malalaman. Mali! Ang salita ng Diyos nandito na. Nakasulat na tayo na tumanggap sa Panginoon, our righteousness was imputed. Nakatanggap tayo ng katuwiran ng Diyos dahil tinakwil natin yung sarili nating katuwiran. Mga minamahal ko sa pananampalataya, hindi tayo naliligtas sa ating relihiyon. Hindi tayo naliligtas sa magitan ng ating mabuting gawa. Kahit nasundin mo pang 10 utos, walang nakatupad ng 10 utos na sino mang tao. Mga minamahal, bakit po? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ay mga tao na kinakailangan ng tagapagligtas. At isa lang ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus na namatay sa krus upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Natanggap ko yan! November 14, 1980, kinilala kong hindi ko kaya maligtas at iligtas ang aking sarili. Kaya tinanggap ko ang Panginoon sa aking sarili bilang aking tagapagligtas sa aking puso. At ngayon, mula noon hanggang ngayon, alam ko na pag ako'y namatay, tutungo akong langit. Hindi dahil sa aking katuwiran, kundi sa katuwiran ng Diyos. Okay? Ngayon, mga minamahal, pinakita ko na sa inyo who is the real God. Verse 28. Ngayon naman, nais kong ipakita sa inyo ito. Ano ang 3 bagay na hindi pwedeng gawin ng tao? Verse 31. Una, ito, 3 things man cannot do. Verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Una, nais kong sabihin sa inyo, bilang tao, that we cannot exhaust the power of God and cause Him to faint.
We cannot exhaust God's power and cause Him to faint. Hindi pwede nating maubos ang kapangyarihan ng Diyos para siya'y manghina. Because ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nauubos kahit lahat pa ng mga mananampalataya sa buong mundo will cry and plead to Him for mercy and grace and help. He can always help in times of needs. Bakit ho? Hindi nauubusan ng lakas at hindi mo kayang ubusin ang lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Yan ang unang hindi magawa ng tao. Number 2, okay, you cannot make Him weary of doing things for His own people who love and submitted to Him. Ahay. Hindi mo kayang panghinain at mag-worry kung ano man ang gugustuhin ng Diyos para sa Kanyang mga tao na nagmamahal at nagpapasakop sa Kanya. Kaya alam nyo mga minamahal kong mga mananampalataya, tayo po ay laging may grace and mercy kay God. Amen? In fact, this grace and mercy, I'm praying for this and I'm extending this to all other people, kahit unbeliever. Pero manggagaling sa atin ho, ipanagkaloob ito. Na ano? Na hindi kayang maweri ang Diyos of doing things, doing good for His own people who submit and who love Him so much. Amen? Ano pa? Ito pang hindi magagawa ng tao. You cannot measure or search out God's understanding. Hindi mo kayang tingkarin. Hindi mo kayang sukatin ang dunong ng Diyos. Katulad yan ng mercy ng Diyos, hindi kayang masukat. Katulad yan ng grace ng God, hindi masukat. Hello? Katulad yan ng love of God na hindi kayang sukatin. Ang dunong ng Diyos ay hindi din kayang sukatin. Kaya mga minamahal, yun ang tatlong bagay na hindi pwedeng magawa ng tao, pero kayang gawin ni God. Amen? Now, as I close, nais kong paabot sa inyo verses 29 to 31. Okay? Nais kong ipaabot ito sa inyo mga kapatid, because ito ang magagawa ng Diyos for His loving people and His own people who submit to Him. Ano naman ang magagawa ng Diyos sa Kanyang mga anak na kung saan nagpapasakop, nagmamahal, sumusunod sa Kanyang kalooban? Ano naman? Ito ang Kanyang gagawin. Ang sabi niyan sa verse number 29, sabi niya, He giveth power to the faint. Yan ang una. Pag ikay kapatid nang hihina, huwag kang lumapit sa kanino mang tao. Because ang tao ay hindi ka mapalakas. Ang iyo kagad gagawin, lapit kay God through prayer. Amen. Submit to God. Tikluhod ka agad. Umiyak kay God at humingi ng tulong kay God. Amen. Yun po ang paraan. Bakit po? Ito ang magagawa ng Diyos sa mga nanghihina. Ito ang magagawa ng Diyos sa mga na-discourage. He giveth power, He giveth encouragement to the faint. Hello? Ano pa? Sabi dyan sa verse number 29, to them that have no might, He increaseth strength. He increaseth strength to them who have no might. Sa mga walang lakas na, pinapalakas niya. Sa wala na, ubos na ang tatag, binibigyan niya ng pag-asa. Amen? Amen. Yan ang magagawa ni God. At pangatlo po, ay ito, sabi niya sa verse number 31 pa rin, ang sabi diyan, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. He reneweth
Una, He giveth power to the faint. He increaseth strength to those who has no might. He reneweth the strength of the weary. Ang ibig sabihin niyan, He recharges, He refreshes. For those who are weary because of the crisis, for those who lose strength because of the crisis, for those who are fainting because of discouragement in this crisis, God can give you the power. God can increase your strength. Brethren, God can renew your strength. What to do? Wait upon the Lord. Maliwanag ba? Wait upon the Lord. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Huwag mong madali-daliin anumang mga bagay-bagay. Lalong-lalo na sa panahong ito, huwag kayong mainip. Sa sobrang pagkainip nyo, lalabas kayo ng bahay at magwawala kayo. Hello? Stay at home. Wait upon the Lord. Amen? Stay with God with patience. Pasensya lang. Pasensya lang. Huwag magmadali. Huwag matigas ulo. Amen? Sumunod sa lituntunin ng gobyerno. Sumunod sa mga patakaran. Because this is for our own good. Wait upon God patiently. And when you do this, God will give you the power. God will renew your strength. And God will increase your might. Day after day after day while we are waiting for His timing. Amen? Kayo ba naniniwala na ang Diyos may timing para sa COVID-19? To stop. Naniniwala ba kayo niyan? Ako naniniwala kahit ang Diyos doon sa arka, siya po ang nag-shut ng door. Hindi si Noah. Siya din ang nag-open ng door nung matapos na ang lockdown and quarantine. Hello? Therefore, mga kapatid, it is God. It is in His decision. Pwedeng i-lift up ng ating gobyerno ang lockdown. Pero are you really sure na wala ng COVID-19 na kumakalat? Kung ma-lift up man? Ingat. Kaya ako, sabihin ko na sa inyo mga membro, kung i-lift out man or i-lift up man ng gobyerno ang quarantine, hindi agad-agad ako lalabas at makapaghalubilo kanino mang tao. Hello? Ipapractice ko pa rin ang community distancing. Bakit po? Dahil sa hindi pa rin sure. Hello? Amen? Kaya tingnan lang natin what it will happen. Ito, dinagdagan na. Tama? Dinagdagan na ang lockdown. 2 linggo ulit. Ang iba nagrereklamo. Inip na. Abay, pambihira naman. Alam nila kung it is going down, kung it is controlled, or getting higher pa. Kaya anong gagawin natin, mga kapatid? Mag-antay tayo, hindi sa gobyerno lang, mag-antay tayo sa Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, amen? Mag-antay tayo sa lahat ng viewers, let us wait upon God. Amen? So therefore, mga minamahal kong mananampalataya, nais kong iwanan ito sa inyo. Last verse, I want you to say, Psalms 41 verse number 10. At dito ako magko-close. Ang sabi niya ay ito, fear thou not. Basahin nga natin sabay-sabay. Kahit sa mga bahay kayo. Nandiyan na ba? Basahin natin. Isaiah 41:10. Ready na kayo? Okay. Basa. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea,
I will help thee. Yea, I will uphold thee with my right hand, with the right hand of my righteousness. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kompleto yung verse. Amen? Habang naghihintay, sabi niya, huwag kang matakot. Dahil kasama mo ako. Amen? Amen? Hindi ka madismaya kahit anong sitwasyon. Why? For I am thy God. Ako ang Diyos mo. Amen? Amen? Sabi niya, I will strengthen thee. Palalakasin kita. Alam niyo ba yung mga na yan? Dalawang beses yan eh. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Mga minamahal ko, ano pang kailangan nating comfort? Ano pang kailangan nating assurance? Okay? Ano pa ang ating kinatatakutan? Natatakot na kayo ng financial breakdown? Talaga na naman ngayon? Ganun naman talaga ang sitwasyon? Financial breakdown! Natatakot ba kayo sa ano? Marami pa pong, pag hindi kayo mag-iingat, baka maya masiraan kayo ng bayat, mayroong tinatag emotional breakdown. Mayroon akong nakita gusto na magpakamatay. Oo. Gusto nang tumalon sa tulay. Mabuti lang, naagapan. Sa Pilipinas din yun Mayroong emotional breakdown. Ano pa? Mayroong fear of physical breakdown. Mayroon yan. Sino mga yan? Yung mga may sakit ng COVID-19. Physical breakdown yan. Yung mga doctors natin, emotional breakdown yan. Yung mga frontliners natin na nag-attend sa kanila, di madali yan. Akala nyo, subukan nyo kayo nandoon. Mga kapatid, alam nyo, kung nais nyo na ang kalooban nyo, ang inyong puso at isip mapanatag, claim Isaiah 41 verse number 10. I-memorize nyo ito, mga membro. I-memorize nyo ito. Because ito ang bersikulo na nagsasabi, only God, only our Lord God can heal all the troubles. He only can uphold and He only can revive at wala nang iba. He only can do the miracle. Wala tayo at hindi tayo. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless you all. Maraming salamat sa inyong panunood. At muli sa linggo o sa Sabado, maybe sa Sabado I will preach the message entitled Lockdown in Eden. Lockdown, the Garden of Eden. Maganda po itong mensaheng ito. So inyo pong bantayan. Maraming salamat po. Tapos na tayo. God bless you all. Yung mga offerings nyo, i-gather nyo lang dyan. Salamat sa nagbigay ng mga offerings. Salamat po sa mga nagbigay ng mga goods at ulam, sino man sa inyo. Hindi ko na kayo babanggitin isa-isa, but maraming salamat po. At maraming salamat sa mga kapatid natin sa pananampalataya na walang sawa. I'm praying sa inyo na kahit na mayroong mga breakdowns sa mga areas na ito, our God will uphold us. Guaranteed yan. Pinangako niya yan. Isaiah 41:10. Huwag niyong kakalimutan ang pangako ng Diyos na yan. God bless you all. Thank you very much. Magandang gabi. Let us do the offering now dito sa atin ng mga nandito. Sige, manalangin tayo. Amang banal, dakilang Diyos. Maraming salamat na muli ang mensahe mo ay naipaabot sa inyong mga anak. Hangad ninyo na matibay at patibayan ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo lagi. At tulungan nyo that every preaching, every challenge, Lord, will be a revival to the heart of our people in their houses. Lord, ang aming mga tao ay huwag makaligtaan, huwag makalimot, that only one preaching miss ay malaking kawalan sa kanilang spiritual nourishment. I-bless nyo, Panginoon, saan man sila naroon. Ingatan nyo ang kanilang sambahayanan at Panginoon, lukupan mo ng inyong papagpalang kamay at protektadong kamay, preserving hand, ang lahat ng mananood, ang lahat ng mga nakikinig.
at ang lahat ng mga tahanan ng mga membro Diyos, ilayo nyo ang sakit, nangako kayo. Hindi nyo padadapuan kami ng coronavirus, hindi nyo kami padadapuan ng anumang sakit. Dahil kayo ang Diyos na may layunin pa sa aming mga buhay. Patnubayan nyo kami at i-bless ang aming offerings. You'll be magnified, you'll be glorified. At Lord, through this offering, Lord, we will recognize that you are the sustainer at kami po ay isusustain mo at isusupply mo kung gaano man katagal itong pandemic na ito, Panginoon, isusupply mo ang lahat ng pangailangan ng inyong mga anak dahil kailanman hindi nyo gugutumin at mababayaan ang inyong mga anak as you promise in Isaiah 41 verse number 10. Thank you po. Bless our offering now in Jesus' name. Amen and amen.